bardagulan, pisikalan. Ganyan naman talaga ang nakagawian sa basketball. Kaya naman ang bisig ng isang binatilyo, tuloy nagkorteng letter S. Para lang manalo sa basketball, marami ang handang makipagbardagulan. Umaabot hanggang ang iba na i-injure. Na basketball kagayam. Nag-agawat bola. Kamkamat di kalabon agawat di bola. Naigalisa mo. Nangid ko na natukol mo. Ang kanya tuloy bisig, nagkorteng letrang S. Wala nakakita ti mga nag-letter S. Yun ma'am, nakabubuting dilangan na ta kaslama di grabe, nag-letter S. Dahil malayo sa kabihasnan at lubak-lubak pa ang kanilang daan, si JP itinakbo sa manghihilot na si Reynaldo. Sakay ng kurong-kurong o sidecar, pinalibutan si JP ng mga unan. Samantala, ang manghihilot naglagari ng kawayan para sa splint o brace ng binata. Inilo na mo. Binaradbadan da iti tilasti ko mo. Binina da mo. Nasaki idi mo. Agib ibita pa idi. Pero mas nabigla ang lahat nung hinawakan ng manghihilot ang baluktot na bisig ni JP at kanya itong napadiretso. Pero basta rin na. Mabos dito lang na. Puro ba ni pagpay ni? Ang korting S na bisig biglang dumiretso. Like, kasi mo pa, sige sa imam. Nalintig, hindi kasi mag-iimam. Gusto open? Kumpa na sa imam. Open. Sige. Imam. Lapay, paspasam. Inilot ko ma'am. Pinalintag ko. Inikaktibrish. Tanuhaan nagkilo. Pero ang manghihilot, Yan nag-iagas na eh. nang hingi pa ng dalag, Kuan nalpasan, bagat nga bumiro dati lamos tay dalag nga isuti pangtapal ko. Ding kabil da jay yung dalag mam nabang basi mo. Jay dalag nagkapo jay karayan. Nabudo ti mari-iri na mo sa kinuton pa'y ili mo. matapos ang 24 oras. Ayan ang pango. Diretso na oh. Wala na yung letter S. Naging letter I. Tinanggal ko di lamusan. Dagili ko ma'am, pasyente. Igapahan ng kaporta may kanyak, ibaga mo lang mapan agpa-check up ti doktor. Pagdating ng ospital, nakita na ang 2 buto sa bisig ni JP. Putol! Kunada na, sementuan lang naman kaya min kaya ng pasemento mo. Baka malungso mo. Makalipas ang ilang linggo, ang bumaluktot na bisig ni JP. Ganito na ang itsura ngayon. Kaya basketball mo na kodeti ima mo yung kasama. Pero para masiguro ang kondisyon niya, ipina-check up din namin siya sa isang orthopedic surgeon. Gumagaling na. Ang mechanism nila kasi nadadapa na ito yung unang babagsak, ito yung isasangga mo sa flooring. Tatay, advice ko pala nga masimento kayo. Tano, napimpintas, mamantener ta nga aji good alignment.
Ipinanood din namin sa doktor ang paunang lunas o first aid na ginawa kay JP ng manghihilot. Ang nakakatakot lang doon na nakita ko is naglagay siya ng tourniquet kasi iniipit mo yung buong ugat na dadaloy hanggang dulo. Yung rubber band lang na ginagamit sa hose yan sa tingin ko, yung fracture niya is simple and hatak mo, babalik sa dati. Naglagay ka ng fish na presko, you are inviting infection kasi babaho yan. Okay na sana yon. Hindi na kailangan nung dalag, hindi naman kailangan hilot-hilutin yon kasi pag hinihilot-hilot mo, baka magka-injury pa sa soft tissue. So, kuha tayo ng matigas na bagay, tulad nung pasyente natin, kawayan, pero dapat mahaba. Kuha lang ng malaking tela or sling sana para mas secure, lalo na kung malayo yung panggagalingan. Ibaga mga pandagpa-check up ti doktor nga muna no, mapanagnakan nga dayjay, natukol nga talaga, dayjay lang ma'am, diya mo paritan ida. Bukod po sa wala kaming pera, malayo po din yung hospital na pinuntaan mi, mas malapit lang naman doon sa Mangiilot po. Kaya doon na lang kami pumunta po. The problem with traditional hilot, wala siyang standard of training. Kapag may mga emergencies, dapat talaga sa doktor nagpapatingin. Naintindihan namin mga individual sa far-flung barrio. Yung mga pasyente, uunahin nila lagi yan not necessarily yung best. Important talaga na i-educate natin sa kanila yung best. Kasi kung hindi ikasisisi na sana ganito na lang yung ginawa. Sa sports, hindi maiiwasang may masaktan. Pero tandaan, laro lang ito. Huwag masyadong buwis buhay. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.